Go to Representative Paulo Henry Marcoleta. Thank you, Mr. Chair, at magandang hapon po sa mga opisyalis po ng DOJ. Mr. Secretary, nung nakarang linggo po ako po ay nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling kayo po ang makasagot sa pagkakataong ito. Tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagdakip at pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang The Hague. Hindi ko kayang sagutin yan. Unang-una, sa nangyaring yan, aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna nung panahon na yon at pinupunta, ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Kaya nasa Vienna po ako nung panahon na yon. Kaya hindi ko ho nakita yung dami ng pulis. Hindi ko ho subaybayan yung mga resources po na ginamit upang madala po yung dating Pangulo sa The Hague. Pero ngunit masasabi ko, wala hong nasaktan, wala hong nabawian ng buhay, at maayos po siyang nakarating sa Hague nang wala hong incident. Kaya kahit paano, pasalamat po tayo na hindi na po, wala na hong na-disgrasya sa pagkakataong iyan. Opo, so sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano ho yan? Halos 10 oras po akong nakikipag-usap by telephone mula po sa oras ng Europa papunta po rito sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851, Section 17, and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa Rome Statute, tayo po, the ICC has no jurisdiction over us, I will not lift a finger in the investigation of any crimes regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo at hindi niya kinikilala ang pagiging miyembro natin sa ICC, sino po ang, kumbaga, hindi sumunod sa pronouncement na ito? Ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Ang problema ho kasi dito, nung nag-withdraw po tayo sa ICC, sa Rome Statute, hindi na ho tayo miyembro. Ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851, yun po ang naging basihan ng lahat. Kung ito po ay ating tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, kaakibat ng ating pag-atras sa ICC, wala na hong basihan sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851. Di po ba bilang parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating presidente? At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakaroon ng breach or violation ng trust and confidence na kung saan ating hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability? Alam niyo ho, ang pagtatrabaho po sa gobyerno ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. At hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon o kaya yung lahat ng ating paningin. Maaari po itong magbago sa pagdating ng panahon, sa bawat panahon. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa usaping ito nung dumating po yung pagkakataon na talagang ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security po ng ating bansa. Does the former president pose any security threat kahit ganun na siya katanda? Marahil yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang naging evaluation ng panahon na yon. Basta't sa akin po, ang aking clearance sa binigay
ay sa legal basis. Ang legal basis ng kanyang pagpunta sa The Hague. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong tumaliwas sa kagustuhan ng presidente. Kahit tayo Hindi ay ho tayo parte ng- tumaliwas marahil ho, nagbago rin ang lahat sa ang kanyang paningin sa usaping ito. Hindi ho nga, sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay. Minsan nagbabago po. Yun po yung ating pagtingin dito. Ayan po. Yun po kasing mga pangyayaring ito nung dinakip ang ating dating Pangulo, it poses some questions that need to be answered. Halimbawa, what is the role of the DOJ Secretary in high-profile law enforcement operations involving political figures, including former officials? How does the DOJ ensure that such operations are impartial, conducted strictly within legal bounds and free from political interference or not influenced by political pressures, especially when they involve a former head of state? What is DOJ's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes? Kami ho, ang aming gabay dito, rule of law. Yun po yung aming mantra dito, yun po yung aming sinusunod. At yun po ang dahilan kung ba't meron po tayong Department of Justice, rule of law po, para humaayos ang lipunan natin at tahimik po.